sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Welcome sa isa na namang episode ng Pinoy Survivor. Maraming salamat sa inyong pag-like, pag-share at pag-subscribe. At sa comment ninyo, nakakatuwa rin ang mga comment ninyo. Maya-maya sagot ako ng comment ninyo. At saka sa mga bagong subscriber, paki-check out lang ang mga playlist. Merong tungkol sa buhay kadete, may buhay military, merong buhay farmer, at sari-sari na mga sagot ko sa mga comment ninyo tungkol sa mga issues. Di naman lahat. Pakialam meron, no? Lahat pakialaman eh. So, kung ano lang yung mga mainit na issues, yung mga problema sila, Sharon at si Gabi, si Mrs. na may problema. Rating din manood, do. Okay, so, nung kadete kami, sikat na sikat yung dalawa eh, no? Yung mga sine nila. Nung kadete kami. Anyway, hindi naman ako nanonood. So, kumusta kayo? Happy Monday. I'm now on my week 44. 44th week ng Matikas Challenge. Ano yung Matikas Challenge? Para sa mga bago, briefly, Matikas Challenge ay 83 weeks of pag-iimbak ng mga pagkain, mainly tubig, bigas, at saka mga delata. Weekly, para hindi mabigat sa budget ninyo, mga 500 to 1,000 or more, depende sa gusto ninyo, sa type ninyo. Mahalaga doon, weekly. If you do that weekly for the next 83 weeks, if you start now, then by 2025, mid of 2025, so 1 year ninyo kasi 2024, November plus another mga 6 months, mga mid ng 2025, you would have stock enough food for your family na that will last you for about 3 years or more. Depende kung anong type ninyo. Once na kasanayan nyo na yung weekly na stocking more than ano yung usual ninyong kinakain o binibili, magiging habit, no? Tapos, bakit weekly? Para yung expiration, hindi one time, big time. Yung nabibili ngayon, mga July of 2026. So, malayo na, di ba? So, yung nabili ko earlier, on the first, 1985. Ngayon, 2025, sorry 2025. Tapos, yung nabibili ngayon, sa 2026 na, July, doon nagsasayaw, July. Merong May, pero usually July ngayon, ang expiration. Kaya pagka sa stock ng, kunyari, sa shelf ng sardinas, ang ginagawa ko, chinek-check ko lahat ng yung randomly, nitingnan ko kung ano yung pinaka-latest na expiration. Yun ang binibili ko. Pabor sa akin yun eh. Para kung bumili ako ng 10, 10 yung mag-expire on that specific month. Hindi mahirap yun. 10 araw lang yun eh. Kung one can a day, hindi ganun ka So, that's the beauty of it. Meron kang leeway na 3 buwan. So, yun yung Bakit? Kasi kahit saan man ninyo tingnan, yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo, doon pupunta sa food security ng inyong pamilya. So, Makati. Ba't kayo makikipagsabayan? Ba't kayo makikipagsabayan sa pagka nandyan na? Bitin-bitin na lahat. Panic buying na lahat. Gaya ng COVID. Nung pumasok yung COVID, nagkaroon ng lockdown, panic buying mga tao. Wala kang mabili sa grocery.
Excuse me. Minom kasi akong gamot eh. Malabas yung ano, yung kate. So, ang ang ano doon, ah pinaka maganda, mag-ano ka, mag-stack ka na. So, hindi hindi ka mabibigla o yung pamilya mo. Tubig, okay lang yung tubig. Madali yung tubig. Marami tayo nun. Bigas, pwedeng one time big time yun kasi tapat mo sa pag-ani. Kung kailan anihan, tsaka kung mura, bilhin mo. Yung magaganda, merong mga 45 hanggang 50, okay na. Eh, tsaka yung storage, na the way you will store it, mahalaga, no? Yung by per kilo. Yung tubig by the gallon, no? By the ano, balki eh. Tapos yung mga ano, LPG o yung butane, mas gusto ko butane para mga 600 canisters ang kailangan eh. Sa amin ha, 3 taon. Pwede ko pang gawing booby trap. Kano, mahal din yung LPG eh. Tsaka bulky, tsaka fire hazard. So, pati yung mga first aid, mga medicines na kailangan, may mag-expire din eh. Tsaka yung mga over-the-counter lang na mga ano, mga paracetamol, yung mga ganun ba, para sa ubo, sipon, etc. First aid. So, kape, noodles, may mga expiry, no? So, mahalaga sa akin yung bigas, tubig, delata. Yung delata, pwedeng mix ng sardinas at saka ng ano, ng karne, corned beef, mga maling, spam, magkarbo na nga yung spam eh, whatever. So, ang inuuna ko ngayon, paano yung mga sardinas lang, tsaka karne norte, no? And then at saka yung ano, anong tawag doon? Yung mga maling, no? Mga ganon. Liberty. Liberty yung tawag eh. Pero yung mga social, di mag-spam kayo. Malat kayo. Sobrang alat. So, anong topic ko ngayon? Ang ano natin, hanapin ko yung aking lista. Ang mahalaga, dasal lang kayo, no? So, kahit ano yung gera, earthquake, virus, climate change, mga sinabi ko na earthquake, mga drought. So, doon papunta eh. Food security. Pagka may gera, wala makapagtanim. Kundi kaya, pagka may nagka-tsumambang gumamit ng ano, sana wag naman, nakamot, wag naman, nuclear weapon. Kasi tingin ko, Israel, baka gumamit eh. Kasi ang lit ng Israel. Pero merong mga 90 to 200. No, question lang yan eh. 90 to 200 na kamo na nuclear warhead ang Israel. Somewhere there, doon sa Israel mismo, and yung iba, nasa submarine niya. Ready to strike at any point in time. Pagka yung Hezbollah, which is one major threat, yung Hezbollah, sige-sige siyang i-threaten yung Israel. Baka mapilitan yung Israel na gamitin yung kanyang nuclear warhead, no? To obliterate kung sino man yung kalaban niya. Sa totoo nga, kayang-kaya niya ang Lebanon, Syria, ang Iran. Kaya niya lahat yan eh. Ang kailangan lang niya sa Amerika yung supply line, no? Pero yung kaya niya. Ang pwedeng maging short ang Israel in the future kung magkatuloy-tuloy yan is manpower. Kaya tayo, Pilipinas, kung ally tayo ng Israel, I would advise yung gobyerno, no, Defense Department tsaka Armed Forces, mas maganda naka-organize tayo, na ready tayo to send assistance if need be, if the case is magpadala kung kinakailangan.
Pero pabor sa atin sa tingin ko yung sinasabi ko sa previous na vlog na magkaroon ng parang observation, no? Observer o kaya consultant. Meron tayong Marawi eh. So, pwede nating i-advise ang Israel. Magpadala tayo ng mga advisor doon, military advisors. Kundi kaya, military observers. Isang platoon o kaya isang kumpanya who would take down or who would learn ng kung ano yung nangyayari doon, ano yung pwedeng mapulot, and then pwedeng i-convert into doctrine natin for the upgrading ng training ng armed forces. Minomodernize nga natin eh. Modernize na ang warfare ngayon. Drone, tunnel warfare, etc. etc. So, kung titignan niyo, malaking bagay kung mag-observe tayo, nandun tayo. Ngayon, kung ayaw ninyo, okay lang. Wala naman akong ano rin eh. Okay lang. Pero maganda kung meron. Because alay tayo ng Israel eh. Supposed to be, no? At saka Christian country tayo. Kung ang labanan na yan eh tungkol sa isa religious thing, at least kayo na mag-isip. Now, kung manpower ang kailangan, ang sa akin, at least, may matutunan tayo nga. At yung kung ano yung matututunan doon, ng ating mga observer, palitan, 6 na buwan, and then may kakaskade dito. Pero meanwhile, inorganize natin yung ating mga tao, mga reservists natin. Such that kung kinakailangan man, ready tayo. Kung di gagamitin sa Israel at may mangyari between the Philippines and China o kaya China and Taiwan, meron tayo. Ready tayo, di ba? Hindi yung kung kailan lang, doon na. A little foresight will help so much, no? A little foresight. Kaya, Defense Department, advice ko lang. Kay Sec Gibo, at saka kay Omet Browner, at saka sa ating National Security, Mr. Ed Anyo. Malaking bagay, foresight, malaking bagay. And then, decide. Ano yung options? How can it be done? Do you agree that it has to be done? It should be done, yung ganun ba? And then, let's do it, yung ganun ba? Hindi yung, may question mark, mayroong problema sa funding, may problema sa whatever, and then, hindi natin gagawin. And then, biglang, boom, wagam, mabibigla tayo. Mas maganda yung handa tayo. Okay? Maya magpatawag ang UN ng peacekeeping force, kundi kaya magpatawag ang whatever, yung kunyari, mag-commit ka ng kunyari ng isang division o kaya 10,000 soldiers. Kasi sa tingin ko, pagka ganyan yung pakonti-konti, nababawasan yung IDF, tapos nun, sa Hamas pa lang yan, and then 9 million lang silang katao, hindi naman lahat combatants yan, tayo, mas malaki tayo, 112 million tayo, nakatao, meron tayong reserve force na mga 40 million, o gawin mo lang 25 million. So we can spare easily 1 million. And if you're able to expose, yun yung sa akin mahalaga exposure expose yung tao natin as combatants, no? Kung kinakailangan, if need be, kundi as observers, support infantry o support whatever, support tamukyo, mga ganun ba? Then, may napupulo tayo. Yun nga lang, madinig mo lang yung putok-putok sabay-sabay Tsaka yung ayan na, may rocket, may missile. Tumatapang yung tao Kasi nakakasanayan mo. Yun yung Okay. So, ano yung topic ko ngayon? Ceasefire. Ceasefire. Ano ang palagay ninyo dun sa, ano yung inyong mako-comment dun sa tanong ko, mag-comment kayo. Anong comment ninyo dun sa sinasabing magkaroon ng ceasefire, call for a humanitarian pause. In effect, it's a
ceasefire. Pinaganda pa yung pangalan. Humanitarian pause na hindi naman susundin ng Israel. Buti na lang, marunong yung mga commander ng Israel. Yung IDF, buti na lang. Kasi kung magsisisfire ka, magkakaroon ng pagkakataon ang kalaban, yung ano na yan, Hamas, na mag-regroup, maglagay ng booby trap. So, napaligiran dito sa itaas at saka hanggang dito sa gitna. Yan, napaligiran na ganyan. No? Ay, ganyan. The vaccine, dagat to. Ganyan. So, paano, tapos ceasefire ka, no? Tama yung sabi ng ni Netanyahu. Magkaroon tayo ng humanitarian aid o kaya ng pause kung surrender ninyo lahat ng hostage. Lahat ng prisoner in 200 plus, no? 239, 240. I-surrender nyo. Yun. Pero kung hindi, wala. Tuloy-tuloy kami. Desidido kami. Nakapokus kami. Tama yung ganun tirada. Bakit ngayon ang US na sinasabi, ironclad ang ating samahan. We are behind you. Yung ganun ba? We will support Israel. Tapos bigla ngayon, biglang lumambot. Biglang lumambot Kumbaga sa wala na senior na si 80 years old na talagang malambot. Joke lumambot talaga dapat pinainom ng ng Viagra kasi ganyan siya muna tigas-tigas siya hindi, suporta kami sa Israel. Ngayon nagsalita yung mga Muslim Arab sa Amerikano. Hindi ka namin iboboto. Ay, walang niya. Eleksyon pala. Gustong ma-re-elect ni Toto Biden no? Gustong ma-re-elect. Ayun nako. Wala tiklop Bigay Kaya ngayon, humanitarian pause. So, kung nangyayari yan sa lahat, kung napasukan ng politika, sira ang kamada. Sira ang kamada. Palpak pagka pinasukan ng politika. In this case, naghahabol ang Democratic Party ng US na ma-re-elect si Toto Biden. No? Si Biden. Mahina yung manok Mahina. You know why? Kaya kung ano man ang magiging outcome niyang gera na yan, pati yung Ukraine na yan, yung Israel na yan, kung magiging world war, it will all depend on the US President Biden, whose tenure, ticking away hanggang November of 2024. So the time for the opponents or those sa mga nag-iisip na hindi maganda, naguluhin ang buong mundo, ang time para kay Satanas, demonyo, para guluhin ang kamada, from now hanggang 2024. Yung pala ipapalit niya mas gago. Mas war freak pala, no? Well, anyway, God is in control. Pero looking at it from what we have right now, Biden, sad to say, is a very, very weak president. A very weak leader. Why? Pagka ikaw hindi ka marunong mag-admit na nagkamali ka, you're a weak person. You're a weak leader. Hindi, alam mong mali. Di mali. Ganun lang yun. Nagkamali ako. Sige. Pasensya na kayo. Tao lang. Nagkamali ako. Tigil na yung Russia. Russia, mag-usap tayo. Bakit? Kasi nga, yung Russia, hindi dapat binax in, sinubo mo talaga yung Russia sa China. Talagang kinulong mo siya to box in one corner ang Russia.
na talagang magkakampi na sila ng China. US is no doubt the strongest military armed forces in the world. But yung number 2 at saka yung number 3, pag kayo nagkakampi, delikado. Delikado yung number 1. Magkakampi eh. Ngayon, i-bringin mo pa yung Korea at saka yung Iran. Ay, nako. Kaya, palpak eh. And then, yung Ukraine war, ang naging perception ngayon, wow, na-expose. Ubus na yung war material ng US. Yung munitions niya, it cannot, the US cannot provide for the Ukrainians ng ganyan-ganyan, matulin. Ay, nako. Excuse me. Tapos ganyan din yung mangyayari sa Israel. So, opening the war in 2 fronts, wala eh. Ano nakita ng kalaban? Mahina ang Amerika. Hindi nga dapat nga dyan yung sinasabi ko na habang nagte-threaten yung Hezbollah sa Israel o kaya yung Iran na sa kanyang mga proxy inuupakan ang US bases sa Syria, sa Iraq, saka sa Jordan, no? Pagbang inuupakan yung mga US bases, 24 plus times, pinapakita mo na natatakot din pala ang Amerika. Natatakot din. Kaya maraming nagagalit din ng mga ex-military man sa US. Mahina yung posisyon natin. At sabihin mo, don't. Sa mga nagbabalak na gawing regional war ito, yung take advantage na magkagulo-gulo ang mundo. Don't. Ganun yung salita ni Biden. Hindi malinaw. Don't daw. Don't. Ano ibig sabihin ng don't na yan? Don't eh. Dapat in-specify niya. Dapat niya yan, habang nagsasalita yung leader ng Hezbollah, yung kailan lang, recently, may nag-hover na ready to strike. Dapat niya, tinawagan pa yan eh. Tinawagan. Oh, pare ko, wag mong babanggitin ng US sa speech mo. wag mong tatakutin kasi mamatay ka. Mamatay ka. Dapat gano'n ang US President eh. Kinakatakutan ka sa buong mundo, pero alam din ng tao na ikaw yung napaka-humanitarian na presidente. How you are going to maintain that 2 hats, dalawang sombrero, isang naka-helmet na war freak at isa naman nakaburi ka na mabait ka, kundi kaya naka-Red Cross na sombrero. It's up to you, pero the president of the US should be perceived na decisive, strong. I-threaten mo any single American, yari ka. Pagka merong sa US soil na nagde-demonstrate ng ganyan na tinetreaten ng gobyerno, maganon, yari ka, huli ka dapat eh. Pero very weak eh. Well, kasi nga, politika na, naghahabol ng re-election. Yun yung danger ngayon sa mga sitwasyon. That's why, kung magko-continue na ganyan ang action ni Biden, alam naman ng lahat, intelligence, alam naman ng lahat na Iran ang may pakana ng lahat ng terrorism around Israel. And Iran has been continuously threatening USA. So, bakit walang aksyon? Afraid? Pwede. Afraid o ayaw lang magkagera. Pero kunyari ang naging aksyon inupakan yung US base, inupakan yung US personnel. May na-wounded nga, di ba? 24. Inupakan. Abay, ang sagot doon the next day o kaya gabi pa lang. Strike. Kasi naka-layout na kung sino yung mga target. Ano man yung target. Isa sa mga target, kunwari, yung pinaka-head. Upakan. Tak. Boom. Patay. O, di ba? Ganon ginawa kay Bin Laden. Ganon ang ginawa kay Saddam Hussein, di ba?
hinahanap siya tinugis siya Kasi pagkapatay yung head, yung leader, patay yung organization. Papalitan siya and then titirahin ulit yon hanggang sa palit ng palit, hanggang sa wala nang gusto mag-leader. Ayoko mag-leader, mamamatay ako. Kasi nagtatapang-tapangan ang mga kalaban ng Amerika. Pero ang pangit na makita, sila mismo, itong mga nagtatapang-tapangan na mga leader ng terrorist organizations and countries like Iran na nagtatapang-tapangan na gustong tirahin ng Amerika, ang US, nalalaman nila at nakikita ng buong mundo na nababahag din pala ang Amerika. And they get away with it. Itong mga terrorist groups, itong mga countries like Putin, like China, like Korea. Hamon-hamon dapat yan upakan. Bakit nung World War II? Walang pasabi-sabi, hindi na nga nagpaalam yung mga taga Nagasaki, yung taga Hiroshima, alis kayo alis kayo, upakan namin. Hindi, basta boom ko na. Patay, 100,000. O isa, 74,000. O, ganun ba? Isang 75,000, timbog. Isang bagsak, boom. O, di ba? Ngayon buti pa Israel, nasabi nila na magwa-warning. O sige, mag-warning na. Kunyari, warning ang US. Hindi yung panay salita na the retaliation will be severe. Gawin, hindi yung takot-takot and then wala rin. Because nakikita ng kalaban, nakikita ng buong mundo, wala, ampaw ka lang. Wala kang batbat. Kaya nga sinasabi ko, when you are a leader, you accept responsibility for your action or inaction. Yun yung problem. Kaya nga, walang pupuntahan So, the world as it is right now, kaya nangyayari yung mga giyera na yan. Kaya nangyayari yung mga border clashes and all that. Yung instability ngayon to the brink of a world war is because the policeman is afraid to commit himself. Takot or weak. Inaamin niya, yung inaction niya naamin na weak sila. Ang masakit diyan, ma-overtake ka ng Amerika ng gulo sa loob sa homeland niya. Magkagulo. At saka kung yung terorista pinroject na niya noon pa nagpapapasok ng mga terrorist cell through the border, pumapasok sila langkay-langkay, may makapasok nga lang diyan 1,000 1,000. Wag nang wag nang 100,000, 1,000 na lang. And yung 1,000 na yon will create terror. Na tapos hindi mahuli. Hindi mamahuli. Grabe yun, 1,000 na terorista nasa loob ng Amerika at nandun din sa Britain, nandun din sa France, nandun. That's why, bakit nagkaganyan? Kasi nga, hinayaan. Weak leadership. And that's why I admire Israel na kahit sila nagkakabangayan, may opposition, merong administration, pero nung nangyari October 7, they stand united. Tsaka na natin pag-usapan yung differences natin. Tapusin muna natin yung Hamas. Yung Pilipinas kaya ganyan, na may opposition, may kontra kay BBM, tapos nun, kalimutan mo na yan kasi meron tayong China. Hindi Itang-kita kasi sa mga politicians natin, wala Sa ROTC na lang no? Yung mandatory service, wala hindi mapaspas yung yung batas Yung funding na lang Kanya-kanyang intelligence fund.
Kaya nga, pati yan sa ano, yung mga sa ano, NTFL Cup, ang daming ganun, ano, ang daming salita. Kaya nga, tatamaan tayo somehow because we're not ready as a country. Ang lapit, malungkot. So ngayon, pagdasal lang natin ang Israel, pagdasal natin ang Israel, yung mga sundalo niya, yung mga nagiging biktima, pagdasal din natin yung mga inosente na Palestinian na naradamay. Huwag kasing matigas ang ulo. Walang siga-siga sa ano, sa war zone. Pag sinabing uwi, alis, alis. Tapos iyak-iyak kayo, galit kayo sa Israel, pero hindi kayo galit dun sa Hamas. O di sympathizer. Sa Pilipinas, sa atin, pagka sinabing mag-backwait ka, madadamay kayo, mag-backwait kayo. Talagang wala kaming pakialam. Walang pakialam yung sundalo pagka nagkapukpukan na kasi may buhay din silang pinoprotekta sarili nilang buhay. May mga pamilya rin sila at saka merong kapwa sundalo nagpoprotektahan. Ngayon, kung kayo matigas ang ulo nyo, good luck sa inyo. Huwag yung in the middle of a firefight and then kayo biglang magpapa-importante. Parang yan yung mga baha-baha, yung mga sakuna, mga disaster. Pag sinabing umalis, umalis. Sasabog yung bulkan, ayaw namin umalis, dito kami nakatira. Nanay din kabuhayan namin. Tapos no, kung kailan, okay, magbabaha. Well, ayaw namin umalis Okay lang. Pero pagka kunyaring nandyan na, iyak-iyak, tawag-tawag, rescue nyo kami, rescue. Tapos may mamamatay dahil sa inyo. Di ba? Mga animal na mga matitigas ang ulo. Kaya nga, ganyan din nangyayari sa Gaza. No? Alam yung combat zone Alam yung lulusob Ilang araw na binabalita Ayan na, ang daming tangke sa labas ng Gaza. Nasa border na nag-assemble sila. Tapos, binabalita. Naknanto ko ayan. Tapos sinabi, may flyer, milyon-milyon na flyer, tapos milyon-milyon na mga text message, at may tawag pang libo-libong tawag, sinasabi, umalis na kayo. Umalis na kayo. Yung refugee camp babanatan Hindi mabanatan yun, nandyan pa yung may mga sibilan. Umalis pa kayo. Sinabihan pa sila matitigas ang ulo. Ibig sabihin, mga mga sympathizer yan. Yan yung mga makabayan black. Makabayan black, ano? Kailan ba magkakaroon ng gera, yung totoong gera dyan sa NPA? Wala na no? Kung meron man lang, ayun, kalaban doon sa Makabayan Black, nandun sa Kongreso. Magiging, collateral damage yung buong Kongreso. Magdala ka ng isang tangke lang, o isang tora-torang ganyan, no? Na may rocket. Di ba? May mga jet ka pa, no? Tax one! Tak! Bug! Sabog yung buong Congress. Nandun sa loob yung nandun sa loob yung Makabayan Black. Walang yan, And then, syempre, sasabihin nung Armed Forces of the Philippines, tatawag, hello, pwede bang paki-evacuate yung yung Congress? Maiwan yung Makabayan Black, merong meeting sa loob. Ay, nako. Joke-joke lang, no? Joke-joke. Okay. The worst talaga. Sige nga, masagot niya ako ng konti. May time pa. Sabi ni user, Sir, magandang umaga. Hindi po maganda ang dating ng mic ang nagpi-feedback. Oo nga pasensya na, no? Sorry pasensya na. Nagpi-feedback. Mabagal siguro yung sabog, Baka dito lang sa sa amin. Nag-e-echo, no? Tapos thank you for the comment, user, Much appreciated. Josefina Mangabat. Tama lang yung ginagawa ng Israel. Thank you for the comment, Josefina. God bless you. Sino ba tayo para mag-weigh in dun sa kung sino tama at mali. It's only God who can judge, no? Pero yung comment natin,
We sympathize with the loss of lives na unnecessary. And we are happy dun sa nababawasan yung Hamas. Talaga mga walang niya yun. Sipin mo yung bata, ilagay sa oven, demonyo talaga yung Hamas. Kaya dapat yun ang mawala. So, tama lang yung Israel. Because magiging problema ng buong mundo. Martek, good morning sir, welcome back. Tama ka sir, relax lang tayo. Matagal pa itong war sa Israel. Okay, kasi isipin ninyo yung kalahati lang. Ito kalahati. Ayan yung buong Gaza. Kalahati. Boom. Nandito. Northern part. Yung southern part, nandun ngayon yung karamihan ng mga tao. 2.3, no? Siguro mga 1 point something, 1.7, 1.5. Nandito na. So, yung natitira dito sa northern part, chances are, mga sympathetic dun sa Hamas na parang sila maging human shield kasi yun ang ambag nila. And then sila ngayon yung mag-iiyak. Inapi kami ng Israel, inapi kami ng IDF. No? So, huwag kayo magpapaniwala. Maraming beses na akong nakakita ng ganyan ng mga Pilipino. Yung totoong Pilipino, yung walang kinalaman, umaalis ka agad. Yung mga sympathetic na iiwan. Yung napasok namin kampo ng rebelde, may mga tao doon eh. Nung nakita namin, gapang sila eh. Tapos, babarinin ko eh, papatayin ko na talaga. Hindi daw sila NP. Bakit kayo naiwan dyan? Ba't kayo nandiyan sa kampo? Tapos nag-aalisan na sila yung natira. Pero naman namin, hindi ko naman pinatay eh. Pero yung mga tipo, pagagamit ninyo yung lahat ng kagamitan ninyo sa bahay, patitirahin ninyo sa bahay ninyo, pati magsisit-in kayo, makipagkape-kape kayo, makikikain kayo, kung anong kinain nyo, yun din pagkain nila, you will be with them, mingle with them. What does that make you? Diba? Eh sir, may baril eh. Walang niya. Wala nga lang bumaba. Nagpaalam. Punta muna ako sa bayan. Bibili ako ng makakain. And then, dumiretso sana sa kampo. At sinabi na may kampo ng NPA do sa amin. Oh, hindi. So, more often, no, more likely, people there in northern Gaza, may mga civilian doon, are probably, hindi ko sinasabi lahat, probably, mga sympathizer. Excuse me. Kaya nga dapat hindi sila iyak-iyak na damay. Because it is a choice. Malis kayo, pinaalis kayo eh. Hindi sila malis eh. Hindi, good luck. Bagsak ang bomba. Sino ba matapang sa bomba? Tamaan ka niya, walang sasantuin yan eh. Kasi nakalagay doon sa bomba, to whom it may concern. Tama. Sasabi, nakalagay doon sa bomba, bunker buster. Para ito doon sa commander ng Hamas. Papasok doon sa doon sa ground, dire-diretso doon sa bunker, sasabog, yung pagsabog. Di ka man matamaan ng pagsabog kasi underground siya, pagka nag-cave in yung structure lahat, sira lahat ng pundasyon ng gigiba lahat yun. Para kang nasa loob ka bigla ng isang excuse me, ng yung sand tawag doon? Yung nag-ano ng time, no? Ay, nako. Nasa parang nasa quicksand. Hulog lahat doon eh. Kasi may vacuum yung bunker, yung pinaka tawag doon, yung kwarto doon sa ilalim. Ganyan, no? Kudrado. Bubutasin yung pagsabog noon, tanggal yung bubong noon. Kasi because of the blast, tapos noon, sasara lahat. Kaya kita mo yung
babagsak na lupa. Yung kung kunyari ang clearance nun ay 7 feet tapos mga 20 square meters yon. Yung volume lahat na yun, hulog lahat yun, babalik eh. Kaya kita nyo yung crater na mapo-form. Kaya staying there in Gaza sa northern part is a decision, no? So ayan na natin ganun, desisyon nila eh, na ayaw nila umalis eh. Dito kasi sa Pilipinas, maraming ganyan na pagka pinalis, malis na talaga yung mga Pilipino. Ang may iwan talaga sympathetic to sa cause ng kalaban. Kaya ang better nga dyan, you pick up a rifle and then you defend yourself. yun yung dapat gawin. Sorry kung masyadong akong yung tawag nun, brusko. Pero yun yung reality eh. Yun ang reality. May mission kami, nag-declare ng war yung country, tapos nun nasa hostile territory ako. Yeah, which, hindi pwede yung two-state solution because ever since two-state na nga 1947 two states Israel, Palestine. Hindi lang natuloy yung Palestine na okay, country pa rin yan. Kasi kinabukasan, hindi pa naimasmasan, nangkipaggera na no? Ilang Arab countries yun. Nangkipaggera, tas natalo, na pushback sila. And then, sinundan pa ng ilang taon. And over the years, ilang gera yan, ilang hostilities, they lost. Kaya yung territory nabitawan. Yung iba binibili. So yung para sabihin na Israel ang occupier, wala, victim card bakit makipaggera ka Pwede ka lang pwede kang makipag neighbor kayong dalawa. Pero ang punto, ang problema, sinasabi nyo, death to the Jews. From the river to the Mediterranean Sea, drive them away. Buburahin namin yung mga leaders yun ang sinasabi. So how can you create a two-state solution when one of the parties that is involved, yun ang peg. Na yung videos, nakita nyo ba? Yung mga bata, tinuturuan nila, mga bata. Ang liliit, mga 10 years old, 15 years old, 12 years old. May hawak ng baril. Yun yung pinaka-summer activity. Hindi tama yun. Because kahit mapatay mo yung Hamas at nandyan yung matitira, next generation of fighters yung matitira. Ganun din, uulitin na naman, may Hamas na naman. Because yung Hamas, yung organization ngayon will continue to thrive because of the idea. You have to kill the idea of the Hamas. Sa atin, sa Pilipinas, 50 plus years ang communist insurgency. 50 plus years. They came and go, mga officers natin, mga sundalo natin. They came and go. Tumanda, nag-retire, nag-pension. Iba namatay, hindi umabot. Hindi matapos-tapos because of the idea. Ano yung idea? Nagtatribe ang NPA because merong government shortcomings. Walang justice. May injustices, may social services hindi na-deliver, mga abusadong mga politiko. So, yung mga tao sa probinsya, sumusuporta sa NPA kasi sila, yung NPA, na-address yung mga problema. Yung mga problema nila, nasusolusyonan. Nadadamayan sila. Datingin ng military, na extension ng gobyerno na supposed to be, yun ang nagbibigay ng services, nagde-deliver ng justice. Gago pa. Minsan gago pa yung mag-i-implement yung mga constabulary at that time, yung mga PhilForce, yung mga INP, Integrated National Police at that time. Ano resulta? Gago. Minsan abusado pa yung military, no?
mga armed forces, mga army, mga marines. May mga ganon, hindi ano lang, real talk lang. May mga pusado. So, dumadami kalaban. Kaya nga kami, we came to a point na useless kang pumatay ng rebelde. Useless eh. Bakit? Pumatay ka sa NPA, papalitan ng 10. Kaya nga, marami na nagsasabi nung pang sa time namin, ang solusyon eh hindi military. The solution is a whole of nation approach, which we have now, yung term, whole of nation approach, NTF-LCAC. You bring to the barangays government service. Kaya nga nagkaroon ng budget, kaya may kalsada, mayroong mga project, may livelihood, etc. na deliver. You kill the NPA idea with a better idea. So yung Hamas na yan, sa tingin nila, iyan ang solusyon namin. Pero hindi nila alam na sa short change sila, yung mga Palestinians, mahina rin mahina. Nasa short change sila kasi panay damdamin na umiiral. Nasa short change sila na yung Hamas instead na terorista ay freedom fighter nila. They will bring about a better life for them. Pero in fact, nagsalin na ng generations, ang naibibigay pa yung mga anak nila nagiging fighter ng Hamas. Tapos yung mga pinuno nila magaganda ang buhay. Mga hinayupak na mga walang yan, di ba? So, you have to kill yung idea ng Hamas. Whatever it stands for, there's got to be a better way. But the two-state solution will not prosper. Akin lang yan, yung tingin ko. It will not prosper. Because, nandun pa yung idea. They want to be free, they want to have their own land, they want to have their entitlements, pero the best way to do it is through violence, hatred. Diba? Dipulin mo, patayin mo lahat ng Jews. Diba? So, magsasalin lang yan salin lahi lang yan. Mamatay man lahat ng Hamas fighters ngayon. Wala, yung mga susunod, yung mga bata Kasi tinetrain na nila. Ay, nako, kaya nga magulo. And then, meron pang mga Palestinians na dual citizenship na. Merong British, merong American. Diba? So, paano? Ngayon, nag-strike, nagrarally sila abroad. Dapat yan, deport lahat. Deport lahat na mag-rally na yan. Freedom of speech, no? Freedom of expression. There's too much of it. Too much na nagkakagulo-gulo pero ang daming salita demo, aktivista, pro-Palestinian, save lives of the Palestinians, abusadong Israel, and then to the point na nadadagdagan yung hatred. Ayan na naman, hatred na naman. Yung rage, yung violence na hahanapin mo pa nasaan yung mga Hudyo dito. Di ba yung nangyari doon sa isang airport? Dumating aeroplano, puno daw ng Hudyo. Pinasok nila. Imagine yung ganun, parang mga berserker sa computer games, di ba? Parang mga caveman, parang mga zombie na walang naglalaway na gustong pumatay ng mga Hudyo. Dapat yung mga ganyan, huliin. So, the problem now, dun sa ating yugto ng mga pangyayari sa mundo, wars and rumors of wars, sabi ko, and then susundan na, sabi nga don't be afraid, do not be alarmed, sabi ni Jesus Christ, these things have to happen. Okay, so hindi kami we just trust in you, because God is in control. For nations will rise against nation, kingdom against kingdom. So within the kingdom, magkakaroon ng upheaval, magkakaroon ng mga ganyan na nangyayari ngayon. Pro-Palestinians and then pro-Jews. Sa TikTok, 3.6 billion na posting sa TikTok na pro-Palestinians.
3.6 billion. Wow, dami, no? Ang pro-Israel is 255 million pro-Israel na uploads, mga posts. So, doon palang kitang-kita mo na. Delikado, Israel. Delikado. Yun ang kala ng mga tao. Pero if you trust and believe, yung sinasabi ko sa inyo, if you trust and believe do sa covenant ni God, yung promise ni God sa mga Israelites, hindi lang sa kanila, pati sa ating mga believer, panoorin lang ninyo. Because ubos lahat yan. And kung kayo, nagpapaniwala kayo sa linyahan ng mga Palestinians, pag-isip-isipan ninyo before na kayo ma-convince to take to the streets and then start joining the rallies for the sake of the Palestinians, for their freedom, for their kawawa naman sila, yung mga ganun. Because ang demonyo, sinasakyan yung inyong gullible na pagkakaintindi sa situation. Hindi nyo masyadong alam yung nangyayari. Kaya nga ako nagbablog, matapos nyo ako mapakinggan at ganun pa rin ang tingin ninyo, sige, rally kayo, gusto nyo. Hanapin nyo lahat ng Hudyo sa bakuran ninyo. Pero kung merong mga Hudyo dito sa, gusto ninyo ng punta kayo sa akin. Punta kayo sa akin na takot kayo, punta kayo sa akin. At kung may mabul sa inyo, barilin ko lahat. Kasi wala naman kayo ginagawang masama di ba? Bakit yung ginawa ng masama ng isang tao kunyari may Hudyo, IDF, may ginawang masama dun sa West Bank, o kaya sa Golan Heights, may ginawa na iimbestigahan naman kunwari, sinabi nung kung may ginawang atrocities doon, ganun din yung masundalo natin. Minsan nagkakaroon din ng mga PNP natin. May binaril na binatilyo, di ba? Nakikita niyo sa mga laman ng balita natin. Binatilyo, binaril, patay. Police, ng road rage, di ba? Naglabas ng baril. Yung bago lang. Di ba? Ex-police. So, sino yan? Si Pisan. Si Gonzales. Pisan. Ay, nako. Munti ka na maging number 74. 73. 74. Ay, nako. Ang gulo ng mundo So, ang pinaka-the best dyan, dasal. Basahin nyo na lang ang Biblia and then establish that connection with God, your Creator, and Jesus Christ, your Savior. And it works. Sinasabi ko sa inyo. I speak through experience na yun yan, nasaksak ako. Checkin nyo yung video ko, video 1, no? Saksak ako dito, 1 and 2. Video 1 and 2. Nasaksak ako dito, tumagos dito, tumagos doon sa fencing na, nabali yung espada, tumagos dito, in-invoke ko yung promise ni God na I can, maniwala ka lang, I will heal you. Walang yan. Tagdasal ako, nakamay niya kunwari yung kamay ko. Nagulat yung doktor. Kasi yung nakita kong dugo, nung tinanggal ko yung mask, gumaganon yung dugo. No? Gumaganon. Shhh, parang fountain. Sabi ko, patay ako, naugat yata ako. Patay ako. Tapos yung nasa hospital na ako, gulat yung doktor Di daw siya makapaniwala. Sa tagal-tagal daw niya sa profession. Senior doktor yun matanda na mga 55 siguro 60, ganun. Tagal-tagal daw ng kanyang tinagal sa profesyon. Ngayon daw siya nakakita ng ganun. Sa dami daw ng ugat dito, tapos nandiyan pa yung spinal column. Connected dun sa utak. Hindi niya mauubos maisip yung diretso na metal na ganyan, tumuhog dito, lumabas dito, walang tinamaan na isang ugat. Paano nangyari yun? Ano yung gumanong-ganon siya? Samantalang yung nakita kong dugo gumaganon, and then, ganitong kaputi yung fencing suit ko, ibinalot kong ganyan,
Hindi na pwedeng gamitin kasi pula na, naging pula. Naging pula na lahat. So, ibig sabihin, dami ng dugo, di ba? Pero hindi nila malaman paano nangyari yun. Then, 3 days, labas sa hospital. Video 1 and 2. So, isa yun. Isang yugto sa buhay ko, nagkaroon ng intervention ang langit. Isa pa yung marami, di ba? Tingnan ninyo yung ibang, yung nag-promote naman. Nag-promote ng mga video. Iba sa inyo kasi napanood, di ba? Hindi pa. Yun yung kwento. God is in control. And if you believe that He is in control, and you believe that there is a reason for all that is happening now, sabi nga niya, gagawin niyang bingwit ang Israel. Mariril in yung mga iba-ibang countries. All the countries around you will be against you. Imagine that. Yun yung parang promise. Good luck. Good luck, Israel. Good luck. Talagang yayariin ka. So, ang sarap panoorin because everything is unfolding sa harapan natin. Diba? But be sure you are in the right side of history, in the right side of your faith. Kung ikaw Muslim, kung ikaw Buddhist, kung ikaw whatever, kung ano yung mo, kung ikaw Hudyo o ikaw Pilipino na Christian, basta Christian ka, kwento nyo lang yung kwento ninyo, yung atin na faith, Kristiyano, and then kwento nyo sa kung kanino. Baka gusto mo basahin yung Biblia o hindi ka kwentuhan kita. Kwento nyo. Try nyo makonvert yung tao. Tapos maya pagka nagkakasunahan na, hindi, i-renounce ninyo. Ay, nako. Pero sinasabi ko sa inyo kaya kahit wala kang baril Remember, yung video ko na naman, yung 5 pulis. 5 pulis. 3 pulis. Oh. Hindi, unang pulis, yung isa, meron akong baril dito. May 45 ako Nakatutok yung Armalite niya sa akin. Diba? Panoorin yung video. Katutok yung baril niya pag ganyan. Nakatutok ka pa. Tanggalin mo yung baril mo. Nakatrigger ka pa. Ano yan? Nakasafety ba yan o hindi? Hindi daw. Hindi na nakasafety. Nakatrigger pag ganyan. Hawak yung trigger. Baka pumutok yan. Itabi mo yan. Ayoko. Sabi niya gano'n sa akin Bukas ako ng jacket kung ganyan. Ginanyan ko. Kita mo to? Colt Commander 45. Ang bala ko, hollow point. Ganito lang, bibilang ako ng 3. Ayaw mo itabi, bibilang ako ng 3. Dami kong ganun, naibobo rin Dapat binaril na lang niya ako. Hindi Hindi kasi habang naman nagsasalita, nakaisip na ako, nakaprogram na ako na barilin mo ako ngayon. Bubunutin ko talaga yon. Quick draw naman yung aking shoulder holster. O bubunot ko, habang ako tutumba, uuluhin ko yung gagawin yan. Pero hindi. Pinagsalita ako. Bibilang ako ng 3. Isa. Pagka itabi mo pagkadating ng 3, bubunot ako, barilin mo ako. Sabi yung gano'n, barilin mo ako. Yung lapit na yan, Armalite yan, tatagusin lang ako. Baka matanggalan ako ng mga 5 metro na bituka, sabi yung gano'n. Baka matanggalan ako ng bituka. Ikaw, wala, patay ka. Uuluhin kita. Hinayo pa ka. Katawan mo na, sabay ulo. Hindi ka, bangkay ka na, sabi ko. Good luck, yung asawa mo, nandun yung asawa niya, nanonood, tsaka yung anak niya, tsaka yung nanay. Hindi ka naabutan. Mamamatay ka talaga, sabi mo gano'n. Yung bala ko, hollow point. Sabog yung ulo mo, sigurado. Nasubukan ko yan sa Nara So, sa Yakal, butas yung yung Nara Yakal. Hollow block nga, durog yung itsura ng utak mo, wala, mawawala yung ulo mo. Sabi yung gano'n. Dami ko sinabi, paano, nang bablap ako. Pero yung balls ko nandito. Sipin mo ba naman, tinyente kamote ka. Tapos gano'n. Yung mga tao ko, walang nandun lang din.
Pero meron akong ano, sinabi ko, may granada yung dalawa kong bata, yung dalawa kong granada na dala, binigay ko sa kanila. Sabi ko, pag ako tumumba ako, patayin nyo lahat na nasa loob ng bahay. Ano pa, no? Ay, nako. Excuse me, inom ako. Yun sana si number one, ano? Okay, so, God is in control. Ayaw niyo mangyari yung mga bagay-bagay. That's why you trust in the Lord. Sa Bible, meron yun nga, yung mga pamangkin ba ni Daniel, no? Pamangkin niya yung tatlo na Hudyo, panahon ni Nebuchadnezzar, na fiery furnace. I-search niyo sa Google, fiery furnace. Yung tatlo na binigyan ng pangalan na Babylonian na names, no? Pero Hudyo sila. Ayaw nilang mag-bow down sa rebulto na ginto ni Nebuchadnezzar. Lahat wow, bow, ganon. Sila ayaw, ganon sila. Ba't kayo may magbabaw dyan? Hindi namin Diyos yan. napikon yung hari, si Nebuchadnezzar. O di, sunugin yan, gawin nating sample. O di nung sinunog na, sabi pa ni Haring Nebuchadnezzar, times 7 yung gawin yung init, dagdagan nyo ng baga. Nasunog nga yung nagtadagdag ng baga sa init, sa sobrang init. Pero, saka nakakita ng ganun, hindi. Nakasulat sa, naka-record yun, recorded yun sa Biblia. Hindi nasunog. Isipin mo yun, tas nakakita ng ika-4 na figure doon, kita nila si Kristo. That's why when you believe, nothing will happen to you. Nothing will happen to you. If you invoke God, Jesus Christ, as your Savior, He will be there for you. No matter what. Because yung demonyo, wala siya, overrated lang siya. Ito lang siya. Ito yung, ang layo. Kaya kita mo nga, si Goliath, ang layo, di ba? 9-footer. Si David, ang liit-liit, pero no amount, panalo. And you will see more of it sa mga susunod na mga buwan, no? Pagtutulong-tulungan nila Israel, pero hindi nila kaya. So, yun yung dapat marami akong masagot sa inyo. Okay. Sorry sa sa audio. Okay, good morning sir, sabi ni Martek. Tama ka, relax lang. Okay, thank you. Randy Shades. Hi sir, good evening. Welcome back. Tama, relax lang. Dahil magulo na ang mundo, and pray to our Lord Jesus Christ. Thank you. God bless you and kabrigadang Pinoy Survivor. God bless the Philippines. Thank you, Randy Shades. Thank you. Sabi ni Eman Jimenez. Hello, Sir Nado. I am a PMA aspirant. Hinihintay ko na lang yung email para mag-report ako sa B. Luna. Congratulations, ha? I just want to thank you for sharing your life po. Inspiration ko po kayo. Mag-enlist din ako sa Army, sir, at mag-undergo ng Scout Ranger course kung pagbigyan ng Diyos. Maraming salamat po sa serbisyo. Sana maging good influence din ako sa kabataan katulad nyo pagdating ng panahon. Maraming salamat. Maraming salamat. Eman, sana pumasa ka, no? Sana pumasa ka. Basta sign of the cross ka lagi. Lagi mong, bago ka nandun sa Biluna, sign of the cross ka. Dito sa physical, medical, physical, at saka dun sa neuro, no? Invoke mo yung presence ni Kristo na pumasok sa iyo yung Holy Spirit at tutulungan ka. Ngayon, kung hindi ka pumasa, ibig sabihin, hindi para sa iyo. Hanapin mo kung ano yung para sa iyo. Dasal mo lang, dasal. Kung mag-army ka, hindi ka pumasa sa academy at mag-army ka, ingat ka lang lagi, ingat. Maximize yung training.
Ah, papasa ka siguro, pasa ka sa, sa PMA. Good luck na lang, ha? Good luck. Pray for, guys, pagdasal natin to, si, Eman, Eman Jimenez. Yan, okay na, pasado ka na. Bautista Wasit. Gandang gabi sir at sa lahat. Mahirap pag religion ang usapin. Lalo kung magkakaiba ng religion. Ang mahirap pag pinaghalo ang politika at reliyon. O nga, mahirap yun. Wow. Nagiging radikal talaga. Nagkakalabasan na ang baho at nagtatalo ang Israel Amerika sa propaganda. Natatalo ang Israel-America sa propaganda. Nape-pressure nga Amerika eh. Kasi may alternative na social media na ngayon di tulad dati. But things are bound to happen. Remember that. It's a promise. We were warned. Don't be alarmed. Things have to happen. Kingdom against kingdom. Hintayin yung earthquake. Yun ang susunod. Pagka nagkaroon ng earthquake na malakas, yung mga tipong 8 to 9 or more na intensity at magkaroon pa ng famine, magkaroon ng drought, talagang sure na yon. Nandun na tayo sa past ng ng end of days. Tapos kung nagkaroon ng peace talk, kasi magkakaroon ng mga peace talk yung Israel na yan, magkakaroon dyan ng peace talk. Titigil yan eh. Kaya magtitiwala ng gustong Israel, tapos nun, biglang babawin ulit, magkakagulo ulit. Nandun na tayo. Second horseman na yon. Yung, he will be given the power of the sword. He will take away peace on earth. Kasi yung first horseman, he will conquer everyone with this new world order, with this peace deal na kumbaga stress na buong mundo ngayon na-stress na dahil sa gera-gera and then kingdom against kingdom within each country nagkakaroon ng anti-Israel, no? Pro-Palestinian, anti-Israel. So, tingnan natin. Okay. Tapusin ko lang. Maraming social media na ngayon di tulad dati. Nahawak ng mainstream media. Minsan nga yung mainstream media pang mali na nagkukwento. Madali kasi ibenta naratibo ng Palestino. Siyempre sila inaapi ng Israel for how many decades na. Okay. Ngayon lang kasi may lumalabas na mga video ng Israel settlers na systematic eviction na ginagawa nila sa mga Palestino. Sa atin nga, ginagawa natin sa mga na rin ng mga Tsekwa, inuunti-unti nila na rin tayo. So, yun nga ang problem nga, ang sa akin, gusto ko intindihin yung mga Palestinians, gusto ko intindihin. Ang problema sa akin, bakit kayo nagbi-victim card? Sana, patas yung kwento. Kung naging oppressive itong Israel, itong mga settlers na sinasabi. Ano tawag doon sa araw-araw, niraraket mo yung Israel? And to whom it may concern yung racket? To whom it may concern? Bumagsak sa ospital o sa eskwelahan. Hindi ngayon issue yun. Ang issue yung Israel, binomba yung ospital, okay, binomba yung eskwelahan o binomba yung refugee center. Yun issue. Pero hindi pa kinakalkal yung ginagawa ng Palestinians, ng Hamas? Because ayaw nga natin isipin na yung Hamas ay Palestinian. Pero bakit sinisingle out yung Israel na nagko-commit ng supposed to be atrocities sa mga Palestinians, pero yung kapwa nilang Palestinians na labeled as Hamas na freedom fighter nila, conveniently sinasabi nila sa interview, hindi, tama lang ginagawa ng Hamas. And then, ibabalik nila yung oppression na ginagawa ng Israel ever since. Hindi, victim card, one way Pangit, mali yun. Pikon ayoko ng ganun.
Gagawa ka ng mali, you take the responsibility sa mali mong ginawa. Yun yung problema sa akin. Kaya ayokong magpadala sa narrative ng mga Palestinians o ng pro-Palestinians. Simple lang eh. Nagkaroon ng chance sila na to live in peace. Pero hindi, ginera. Kaya ngayon, kita mo ngayon ang inaano ng Israel, ayaw na namin. Ayaw na namin magkaroon ng kapitbahay. Yan, nandiyan na yung salita eh. Ayaw na namin. Kaya, yung sinasabi na two-state solution ng US at ng ibang Western partners, ng ibang allies, wala na. Wala na yun. Out of the, kung basura na yun. Ang mangyayari ngayon dyan, itong northern part, gigibain ng gusto yan ng Israel. No? Pagkatapos niyan, aayusin niya kagad. Occupied na yon, hindi niya, kanya na yon. Hindi na niya ibibitawan yan. Ang tanong, saan mo dadalhin yung Palestinians? And then, nandiyan pa rin yung sa south. So ililipat mo dito. Kaya the solution probably is sovereignty ng Israel. Sovereign Israel na magiging province ang Palestinian, ang Gaza as a province, pero yung coexist with the Israelites. Pero you drop the narrative, you drop the from the river to the sea kasi hanggang nandun yung hatred para sa Israelites, you cannot expect Israelites to live with you. Cannot be. May nadidinig ka bang Israelite na nagsasabi na from the river to the Mediterranean Sea, uubusin kayo? Hindi eh. Ang nagsasabi is yung kabilang panig. So bakit victim card? Yung kayo pwede yung pairalin yung humanitarian act na yan, yung tinatawag na human rights violation, pero sa Israel lang mag-a-apply. Kayo. Kaya nga it's a totally na magulo na situation. I don't want to get involved with it. Pero bahala ang langit na mag-solve niyan. Kasi mamatay naman lahat eh. Mamatay lahat eh. Lahat ng mapupo sa Israel, mamatay lahat. Ganun kasimple eh. So, malaman natin kung sino yung totoo na si God ba? O si Allah? Pareho ini-invoke ang Diyos eh. O sige, tingnan natin. Panoorin na lang natin sa akin. Sino mas kasi masyadong parang fake news nga yung yung sorry pero parang fake news nga yung kanila na paniniwala. Uy, masyado na ako mahaba. So hanggang dito na lang ako kay Bautista Wasit. Ay, meron pa. Gandang gabi sir at sa lahat, mahirap pag-reliyon. Yun pa rin, Okay. Unti-unti na tayo ng check, wala tayong magawa tatanga-tanga tayo Di ba? Ganun Di naman tayo nagkulang ng warning, di naman tayo nagkulang ng Saka nakakita na lagi ka na magre-resupply. Ilang taon na tayo nagre-resupply since 1999. Yung barko na BRP Sierra Madre, sinadsad doon. 1999 pa tayo nagre-resupply doon. Hanggang ngayon, 2023. 24 years. Resupply. Di pa ba natin mapag-usapan ng ating itaas kung anong gagawin kung yung China hinarang ulit tayo? Di ba dapat malinaw yon? Dapat dekahon na. Pagka tayo hinarang, boom! Either huli ka or lubog ka. Dalawa lang yun Una, mag-announce kami. Mag-announce, tapos kung hindi, huli ka. Hindi ka sa ulo mo, nasa teritoryo ka namin. Pero dahil sa katangahan natin, tahimik tayo masyado, ngayon inaangkin na nila yung buong teritoryo. Dapat tayo, yung buong 200 nautical mile na yon, yung ating EEZ, Economic Zone, pagtanggol natin. Di ba? Takot tayo Tapos dahilan natin, hindi modernize yung armed forces natin. Kung magbe-blame game tayo, sisihin nyo Congress. At saka yung mga nakaraan nating mga presidente. Diba? So, question, are you willing to go to war? Are you willing to go to war
against China because of a few rocks, a few 1,000 square kilometers of sea, o kaya how many billions worth of oil and gas? Are you willing to go to war because of that? Well, we better answer that question as Filipinos. We better unite, just like the Israelites, just like what Israel is doing. They are united against one enemy. Tayo, we cannot even unite. And we cannot even come to terms with ourselves. Kalaban natin yung sarili natin. Because hindi tayo makadesisyon. Hanggang doon na lang muna ako. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Thank you for listening. Comment lang kayo. Sorry sa audio, may backlash eh. No? Hindi pa naman ako techi. So, sinek ko naman, nadidinig ko rin naman yung pagka piniplay. So, pagtsagaan niya lang muna. Okay? Maraming salamat. God bless everyone. God bless the Philippines. Dasal lang yan. Bye-bye.